totoo yan! Hindi patay si Kathy! Hindi si Kathy ang bangkay na yan! Naniniwala akong buhay si Kathy! Buhay ang asawa ko! Wala na kasi kami iba mapuntahan eh. Pwede bang tumuloy muna dito? Ano ka ba, bakla ka? Kaya dito ka pumunta sa akin. Lagi nga kitang hinihintay magawi sa bar, no? May nakita po kami isang bagay doon sa bahay na sumabog. Malaking tulong po sa pagkakilala ng bangkay kung ma-identify niyo ito. Damay na rin ako rito. Kasama ko yung tago dito kay Ryan. Ako na po nagsasabi sa inyo, wala po silang kasalanan doon. Katulad ko po, mga biktima lang din po sila doon. Gusto ko lang ho sana na pumayag kayo na magkaroon tayo ng DNA testing. Para malaman natin ang totoo. Yung konkretong totoo na may mga hawakan tayo. Dennis, mag-usap tayo! Dennis! Pare, matagal na tayo magkaibigan. At hindi ako nagmamalinis. Alam mo na hindi ako marunong maagrabyado ng tao. Kung sino man siya, walang kapatawaran ang ginawa niya kay Kathy. Malinaw na gusto kanyang parusahan. Alam mo, pare, si Kathy lang makapagsabi kung sino talaga ang hayop na yan. Kung ano man magiging resulta ng DNA test na yun, tatanggapin ko. Ako na mag-aasikaso para mapapilyas yung paglabas ng resulta. Kakakausap ka lang dun sa doktor. Maghihintay tayo ng ilang araw saka natin makukuha yung resulta ng DNA test. Matapos ang ilang linggong pagkawala ni Catherine Alcantara Galvez, natagpuan ang sunog na bangkay nito sa isang bahay sa Antipolo. Matatandaan din na nakidnap si Catherine at ang kanyang kapatid na si Ryan Alcantara. Chang, alis na po ako ah. Uy, lalabas mo na ako ah. Hanap lang po ako racket. Ingat ka ha. Ate, saglit lang. Labis ang pagluluksa ng pamilya Alcantara sa pagkamatay ni Catherine. Ganon din naman ang naiwan niyang asawa, ito po si Balukan Sana na Galvez. Si Edward to? Patay na si Kathy. Salamat. Sir, on behalf of the Philippine Navy, you have our deepest sympathies. Salamat, sir. Pasok tayo, sir. Lola. Anong ginagawa mo dito? Di ba hindi ka na naman naniniwala na si Kathy ang nasa kabaong na yon? Ang kapal ng mukha mo! Gumagawa ka lang ng dahilan para maabsuelta ka sa mga kasalanan mo? Wala po akong tatakbuhang parusa kung ako nagkasala. Edward, umalis ka na lang. Inutil ka, Edward. Inutil ka! Namatay ang anak ko nang dahil sa'yo! Sana ikaw na lang ang namatay! Suelo. Sana ikaw na lang ang namatay! Lola, usap mo muna ako. With all due respect, ma'am, sir, my team and I can vouch for the character of Edward. He's a good soldier, a better man, and a great husband. Now, if you'll excuse me. Denise. Duda talaga ako sa gabi na yan eh. Simula pa lang, hindi ko na gustong amoy niyan. Sipin mo, siya ang huling may hawak ng ransom money. Imposible hindi siya nagka-interest doon. Kung gusto mong mapatunayan yan, dapat makabalik ka sa NBI. Malas man lang na booking ka. Mainit ka ngayon kay Daniel eh. Oo nga eh. Pero habang wala ako doon, kailangan talasan mo pandinig mo. Ikaw lang tenga ko doon. Ano bang balak mo? Sirang-sira na ako. Ang laki na ng pinuhunan ko dyan sa ransom money na yan. Pero kilala mo naman ako. Kapag namuhunan ako sa isang bagay, hindi ako papayag na hindi ko makuha yung tubo.
Okay ka lang ba? Pumunta lang ako dito para malaman mo na nandito lang ako para sa'yo. Kung gusto mo maglabas ng sama ng loob, pwede ako makinig. Pasensya ka na, pero yun lang yung matutulong ko eh. Bad trip nga dito eh. Mga magulang ni Cathy kahit kailan hindi nila ako narespeto, alam mo yun. Ano ka ba? Huwag mo nang pansinin niya mga yan. Mabuti pa, isipin mo na lang kung ano yung pinapaniwalaan mo. Kung sa tingin mo buhay talaga yung asawa mo, edi pakita mo sa kanila, patunayan mo sa kanila. Salamat, Denise. Alam kong marami ka rin pinagdadaanan ngayon, pero naku, pandamayan ako. Ewan ko ba? Mahirap na rin eh, no? Minsan nga napapatanong ako, kailan pa kaya matatapos to? Ginugulo ka pa rin ni Manny. Oo eh. Denise, nandito ako para sa'yo, alam mo yun. Sa susunod na gulo yung ka ni Manny, tawagan mo ako. Salamat ah. Alam mo, sa lahat ng gulo na nangyari, magpapasalamat pa rin ako. Kasi nakilala kita at naging kaibigan kita. Tara, kape muna tayo. Tara. Pagluksa ka lang ngayon, Edward. Dahil sa susunod, titiyakin kong ikaw naman ang pagluluksaan. Una pa lang kitang makita, alam ko ikaw ng babaeng noon ko pa hinahanap. Ang babaeng tutupad sa aking mga pangarap. Ang babaeng gusto kong makasama. Ngayon at kailanman, pangako ko sa'yo, habang buhay kitang mamahalin. Ayoko mawala ka sa akin. Kakayanin niya, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita. At kapwa ay hindi magbabago. Ipinangako ko noon sa'yo na habang buhay kitang mamahalin at taalagaan, poprotektahan at hindi pababayaan. Kaya hindi ako susuko, Cathy. Sa harap ng Diyos at batas na sinumpaan ko, tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Anong problema, Edward? Sir, mukhang trouble to. Secure the perimeter! Inaalam din po namin, sir. Sa loob po muna tayo. Hello, Edward. Gusto ko na ipaabot sa iyo ang taos-puso mong pakikiramay. Huwag ka naman dami ng mga nasenteng tao. Paalisin mo na tong bata mo dito. Tanggapin mo na ang abuloy ko.
Are you okay? Ano ba nangyayari? Alamin po namin. Wala na talagang pinipiling lugar ang hayop na yun. Pati ba naman dito? Get my family out of here! Padala kayo ng tao dito. Ano nangyari? Dwight! Ano nangyari? Ano pa bang gusto niya? Nasa kanya na ang pera. Patay na si Kathy. Umpisa pa lang to, Edward. Hindi ako titigil hanggat hindi ka pinaglalamayan. Nawalan na ako ng anak. Pero hanggang ngayon, di pa rin nalalaman kung sinong mastermind ng lahat ng ito. Dad, mukhang si Kuya Edward naman ang target nila ngayon. I don't care kung anong gawin nila kay Edward. Dahil siya ang dapat nasisihin sa lahat na nangyayaring ito. Wala man lang silang respeto sa libing ni Kathy. Ba't nag-text ka? Ginagawa mo dito? May patay eh. Masama ba makipaglibing? Umamin ka nga. Ikaw may pakanaan nito, no? Mukha akong inuulol, pilay ka. Minsan ka na nasangkot sa kasong to. Swerte ka lang, suspindido ako. Pero huwag kang pakasisiguro. Patuloy po yung investigasyon namin. Magkasanib puwersa na po ngayon ng NBI tsaka yung pulisya sa kasong ito. Pues, bilisan nyo na! Nawalan na ako ng isang anak. Ayoko masaktan ng mag-ina ko dahil lang sa kagagawain nyo! Gagawin po namin ang lahat, sir, para managot sa batas ang mga may sala. Condolences po uli. Tinatakot mo ako. Bakit? May dahilan ba para matakot ka? Sige na, umalis ka na. Makikita pa tayo dito. Okay, malutong. Chang, ito na, oh. Naku, mabuti nandiyan ka na. Denise, tingnan mo to, oh. Kakapakita pa lang sa TV nung libing ng asawa ni Edward. Akalain mong may nagpasabog dun sa libing. Mabuti na lang at hindi kita napayagan talagang pumunta doon, kundi baka nakasama ka pa dyan. Eh, si Edward daw ho ba? Sinabi ba ko nasaktan siya? Eh, hindi. Wala naman daw nasaktan. Ay nako, tigilan mo na yung paglapit-lapit dyan kay Edward, ha? Mukhang may nagawa siyang kasalanan, kaya ayos siyang tantanan ng mga kaaway niya. This was personal, Edward. It's obvious na hindi na ransom money yung pinag-uusapan dito. It's obvious you were the target. Hindi ko na alam kung ano isipin, sir. Naging matapat akong sundalo. Sinunod ko ang batas. Wala akong nagrabyado para gantihan ako ng ganito. Alam ko, Edward. Kaya maasahan mo suporta ko. Salamat, sir. Sinabi ko na naman kasi sa'yo, ate. Hindi mabait yung Edward na yan. Ano ba kayo? Mabait si Edward na pagbintangan lang. Nakakaawa na nga yung tao eh. Tingnan na ganyan yung nangyari kay kuya eh. Alam mo, sana hindi siya mawalan ng pag-asa. Tsaka sana totoo yung kutob niya na buhay pa si Kathy. Anytime you need us, pare. Just say the word, Lieutenant. Nandito lang kami. Edward,
lalabas na bukas ang resulta ng DNA test. Sana naman, kung ano man ang kalalabasan nun, tanggapin mo ng maluwag sa kalooban mo, ha? Hindi po ako nawawala ng pag-asa, Lola. Dahil si Kathy mismo, siya ang pag-asang pinanghawakan ko. Kanina ka pa tahimik, ah. Anong problema? Naisip ko lang, Edward. Araw-araw nasa panganib yung buhay mo. Hindi mo nga kilala kung sinong makakabangga mo. Kathy, huwag ka na mag-alala sa akin. Kasama yun sa trabaho ko. Sanay na ako. Hindi ka ba natatakot? Maupo kami. Alam mo, isa lang naman ang kinakatakutan ko eh. Lahat kaya kong harapin. Lahat kaya kong banggain. Huwag ka lang makawala. Hindi ka naman dapat mag-alala, Edward. Hindi ako mawawala sa'yo. Si Kathy lang ang buhay at pag-asa ko, Lola. Alam kong hindi siya mawawala sa akin. Ako, sana nga. Sana nga buhay pa si Kathy. Total, sandali lang ipaghihintay natin. Hindi na ako mapaghintay, Lola. Ryan, nakikiramay kami sa nangyari sa ate mo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap yung nangyari kay ate. Alas hindi na ako umuwi sa bahay. Sobrang nakakalungkot. Naintindihan namin ang nararamdaman mo. Ipagdadasal din namin na sana mahuli na ang may kagagawa nito. Panay pa rin ang pagpunta ng pulis dito sa amin eh. Pinipilit pa rin nila ang koneksyon namin kay Tsugardo at sa mga kidnapper. Huwag kayong matakot. Kahit saan pa makarating to, pagtatanggol ko kayo. Yung pumatay kay Ate Kathy, siya ang dapat managot nito. Ryan, salamat ah. Maraming salamat sa pagtanggol mo sa amin. Sa paggagamot mo sa akin. Sa lahat-lahat. Kaya Ryan, asahan mo na nandito kami lagi ni Inay para sa'yo. Yan na ho ba yung resulta ng DNA test? Oo, ito na yon. Pero bukas pa ang release nito. Gusto ko sana makita eh. Fine, pero walang dapat makaalam na pinakita ko sa yung result. Reglado. Here's the result of the DNA test. Basahin mo muna. Maraming salamat. Edward. Pinangako ko sa'yo, di ba? Sabi ko sa'yo, aasikasuhin ko yung DNA test. Sinigurado ko lang na dumaan talaga siya sa due process. Salamat, pare. Ibig sabihin ito. Nag-match ang DNA test?
umasa akong buhay si Kathy. Edward, kung gusto mo, pwede naman natin ulitin yung test eh. Para alam mo kasi Hindi na, pare. Ang resulta po ng DNA test. Nalibing na natin si Kathy. Alam kong patay na siya. Pero ang sakit-sakit pa rin. Para akong patuloy na sinasaksak. Mami, tama na po, please. Hindi ko mapatawad ang gumawa nito kay Kathy, pare. Kahit sang impyerno pa siya magtago, hahanapin ko siya. Papatayin ko yan. Papatayin ko talaga yan, pare. Kung sino man ang pumatay kay Kathy, Edward, darating din ang araw na magtutuos kayo. Magpakatatag ka. Nararamdaman ko na pagdating ng araw na yan, mahihirapan kang kalabanan siya. Denise! Oh, tara na, kain na tayo. Ang specialty ko, sunog na itlog. Ano ka ba? Paborito namin yan eh. Yan, okay lang yan. Higaya. Higaya, pasensya ka na. Hindi pa ako nakakahanap ng trabaho eh. Ano ka ba? Okay lang yun. Malakas na marakit ko sa club, no? Salamat ah. Ay, itlog. Ay, sige po. Ay, sandali. Hello? Na-miss mo ba ako? Manny, pwede ba tigilan mo na ako? Saan ka ba nagtatago, Denise? Gusto sana kitang dalawin eh. Manny, nananahimik na kami. Pabayaan mo naman na ako. Nandito ang location ni Denise. Nasaan na si Edward? Hindi pa nga siya umuwi kagabi eh. Pero tumawag na siya at sinabi niya na alam na raw niya ang resulta ng DNA test. Alam na niya, pero wala siyang pakialam. Pakisabi dyan sa apo ninyo, ngayong wala na si Kathy, wala na rin kaming pakialam sa kanya. Katulad ng sinabi ni Consuelo, mas mabuti pa, magkanya-kanya na tayo. Tanggap na naman namin ang desisyon niyo eh. Pero pwede ba? Intayin naman natin si Edward nang sa ganun yung makapag-usap naman kayo. Mahina ho na yata ang pangdinig ninyo.
wala na ho kaming pakialam kay Edward. Wala nang rason para magpakita pa siya ng pagmumukha niya dito. Ang dapat, Lola Rosa, ay magbalot-balot na kayo ng mga gamit ninyo nang makaalis na kayo dito sa pamamahay namin. Hindi nyo na kami kailangan ni Taboy ni Lola. Kung saan kami nga alis dito. Dennis, mag-usap tayo! Walang taong makakapagpigil sa akin, Kathy. Ipaghihiganti kita hanggang sa kahuli-huli ang hininga ko. Kulang pang pambayad ang mga to, Edward. Pasensyahan tayo. Mataas talaga ako malulit. Edward, maawa ka, tulungan mo kami! Ito naman kasi si Ryan Na-involve siya dun sa mag-ina, nakasama ng mga kidnappers niya. Sana mahuli na yung Rex na yan. Siya na lang makakapagturo kung sino talagang pinidnap sa mga anak. Ano-ano inaatupag mo Kaya naiisahan ka. Pero malinaw naman kung sino ang pumatay sa asawa mo.